Chat kasi yung kaibigan ko na ah, magpa-renew siya ng ng NBI. Kaya lang ang problema nasa ibang bansa siya. So, ang gagawin natin is mag-online renewal tayo, no? So, panoorin nyo talaga tong video kasi kahit paano, I'm sure na may matutunan talaga kayo. Kasi dito, ituturo ko sa inyo lahat kung paano ba yung proseso at kung ano ba yung mga dapat na gawin at saka kung paano magbayad. Lahat-lahat, kompleto kong ituturo sa video to. Kaya wag mo talagang laktawan, sundan mo ng mabuti para makita mo. Okay? Sige, sige. Pakita ko muna sa inyo. Tayo ng browser, no? Click natin to. Actually, naka-open na siya. So, ito na yung ng NBI. Ito na yung website nila, no? Para magkuha ng clearance. So, ang gagawin natin, since ako lang din kasi ang nag-set sa kanya ng appointment dati at saka iba pang mga documents yung kailangan niya. Like, yung iba nga, kahit sa visa processing, pwede ako maka-assist as long as pwede siya bayaran online. So, ganito po yung gawin natin, no? Unang-una, mag-login ka muna sa niya. Pero kahit hindi ka na mag-login dito, as long as alam mo yung yung proseso at saka alam mo yung ibang impormasyon niya. Kahit hindi ka na mag-login dito, pero mamaya ko na ipapakita sa inyo paano to gagawin, no? Mag-login tayo. So, dito, sa bahaging ito, nakikita nyo sa NBI form na, click natin tong NBI Clearance Online Renewal, yan. Oh. Dito, may old NBI ID at saka dito, mobile number, dito, pangalan niya, middle name, last name, at saka birthday niya. Yun yung mga bagay na isa sa mga pinaka-importante. Sa next episode nito, yung hihingi na doon ng email, contact number, o kung ano man yung gusto nyong ilagay. So, ang pinaka-mainam dito is gawin natin, so, kumuha na nga pala ako ng screenshot niya, no, sa So, ito lang yung pinaka, kailangan natin ito. Oh. So, ito yung NBI ID number niya. Lagay natin 'yan. Paste na lang natin. Tapos pangalan niya. Oh, naka-automatic na, no? So, click natin tong verify. Para mas mabilis, kaya ginawan ko na lang ng ganun. Na-verify na, i-click natin kung ano ba yung gagamitin natin. Mother's information niya, mobile number, or email address. So, ang mas maganda siguro dito, sa email na lang siguro, no? Kasi kahit papaano, ako man din yung gumawa. So, enter natin yung email address niya. Ito yung email address. Tapos, click natin itong verify. So, ayun na nga, no? Oh, dito na, lumabas na yung information niya. So, i-click lang natin to. Tapos, click yung continue. Tapos, dito na, babayaran na to siya. Kasi, ang gusto natin is door to door, no? So, may kamag-anak man siya dito, o di kaya kaibigan, or sino ba yung gustong, kung saan ba yun maano yung documents niya. So, click lang natin tong pay, tapos click tong I agree. Yan. Tapos, yung terms and condition, tapos click lang I agree, tapos proceed tayo. So, pangalan sa receiver, no? Maglagay tayo. So, halimbawa, ako na lang yung pangalan. Halimbawa lang to, ha? Ako na lang yung mag-receive. Tapos, lagay natin dito yung number natin, ganon. Tapos, residential. Dito, number isa. Yan. Receiver email optional. Optional na to kahit hindi na. So, sa province, delivery address to, kung sino yung magre-receive ng documents, Zamboanga del Sur, city, city of Zamboanga, barangay. Click natin. I-type na lang natin kanila. Saan ba yung kanila? Ayan. Zip code 7,000. Full detail address. Don Luis. Ayan. Tapos street name. Copy na lang natin to para mabilis. Ayan. Remarks in front of Twin Hotel. Yan. So, okay na. So, pin your prepared location kahit hindi na siguro to. Okay na yan. Click natin to proceed. Email mobile number is invalid. So,
Tanggalan natin ito ng 0. So, tingnan yung maigi, no? Kung ano yung lumalabas, so invalid. So, tanggalan talaga to ng 0. Yan. Para mobile number is invalid. Bakit na naman? Check natin. Bakit? So, kulang, no? So, ayan na. Sana mag-success na, no? Para mabayaran na to online. Medyo mahina kasi yung internet, kaya ito yung lumabas na yung your transaction. Please verify all your information below. Tsaka ito yung payment method. So, yun na nga. Dito na siya. So, may pagpapilian tayo, no, kung paano tayo magbayad. Credit card, Paymaya, Tugo, 7-Eleven, Palawan Pawn Shop, cash payments, e-wallet. So, mas maganda siguro pag e-wallet. Tapos, check natin yung GCash. Mostly GCash ako nagbayad. So, fail to communicate GCash. Click natin tong back, cash payments. So, bayad center na tayo, no? Kasi hindi available yung GCash, so magbabayad center tayo. So, ito yung niya. Ito yung pinaka QR code niya. Kumbaga reference number niya, no? So, pagbabayad. So, ang total na babayad natin is 510. So, ito na yun. Screenshot ko lang. Kahit hindi na lahat. Okay. Yan. Okay na. So, puntahan na lang natin to sa bayad center kasi cash payments kasi yung napili natin, no? Hindi available yung GCash. So, ang mangyayari niyan, pupunta ka doon, mag-fill up ka ng form, pagkatapos, bayaran mo to, tapos, automatic, i-deliver yun na yan nila sa lugar kung saan mo ni-request para ma-deliver yung NBI. So, yan lang po, no? Ganyan lang po kasimple. So, sa mga nanood, swerte talaga kayo, no? Basta alam nyo lang yung NBI account nyo. Ang katunayan yan, mas maganda talaga, kahit hindi nyo alam yung NBI account, basta may email lang kayo, pwede nyo ma-reset yon at saka makalagin kayo. Kung gusto nyo ng ganong video, yung video komplikado, yung nagiging masyadong mahirap na, parang hindi nyo na maintindihan, pwede nyo kung i-message, no? Pwede kayong mag-request na paggawa ng video na ganito para gagawan ko at saka masubaybayan nyo at saka malaman nyo kung paano. Ganun lang po kasimple. Yung iba kasi pupunta doon sa doon pa magpapa-appointment. So, mabagal. Kahit nga ako, kahapon lang pumunta ako doon. Bago ako pumunta, naka-appointment na tapos screenshot ko lang yung reference, tapos okay na. So, ganun lang, no? Salamat sa pagsubaybay. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong video, comment mo dito at gagawan ka naman ng panibago. Salamat!